aming mga kapatid. Ama namin Diyos, salamat po ng napakarami, Ama. Muli kaming magkakasamang magkakapatid sa pagtitipong ito. Salamat, nakasasamba kaming muli sa iyo. Masarap umawit sa ganitong aming mga pagtitipon, lalo na pagka nadarama ka namin, Ama, ang iyong kapangyarihan sa aming mga puso, na siyang umaaliw sa amin sa lahat ng mga kalumbayan na aming nararanasan sa buhay na ito. Kaya nga, pinasasabi ka namin ng ganitong mga pagsamba, inihahanda namin ang aming mga sarili, sapagkat sa pagsamba, Ama, dito kami lumalakas. Dito kami nakadarama ng tunay na kapayapaan. Dito'y kahit sandali naliligayahan ng iyong mga anak. Pagka nakakapiling ka ng iyong mga hinirang, paging dapatin mo ang iyong mga lingkod. Huwag mo pong tingnan ang aming mga pagkatao. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga sala. Muli mong paging dapatin ng bawat isa sa amin. Sa aming mga pagsamba sa iyo, hayaan mong makapagdulot kami sa iyo ng iba yung kalwalhatian. Kahabagan mong tulungan kami maging handa sa pakikinig ng iyong mga salita na siyang pagkain ng aming mga kaluluwa. Tanglawat gabay namin sa paglalakbay araw-araw patungo sa bayang banal na ipinangako mo sa amin. Maawa ka po, maging sisidlang hirang ang aming mga puso ng iyong mga salita. Ganap namin itong sampalatayanan at ito ang lagi naming ito pa rin sa aming buhay. Panginoong Jesus, salamat ng marami sa iyo. Hindi mo binibigo ang aming pag-asa. Sa tuwing pagsamba namin, nakakapiling ka ng iyong mga hinira. Natutupad ang iyong mga pangako na kung saan kami nagkakatipon sa iyong pangalan, doroon ka sa aming kalagitnaan. Huwag ka munang aalis, Panginoon. Panatili ka sa piling namin hanggang sa matapos ang aming pagsamba. Sumasampalataya kami, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. Tinatanggap mo ang aming mga pagpapasalamat. Kapiling ka ng iyong mga anak. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo. Mga mahal na kapatid,
Hindi po lingid sa kaalaman ng marami ang iba't ibang mabibigat na suliranin sa buhay ng tao. At ito po ay pinabibigat pang lalo ng mga suliraning panlipunan. Kaya po ng kriminalidad, karahasan, pang-aabuso at pang-aapi sa mga taong nasa mababang kalagayan sa lipunan. Kaya ang kawalang katarungan po ay laganap. Mga suliraning dulot ng iba't ibang kalamidad. Nakikita natin yan. Halos araw-araw. Mga tao napipinsala, pati mga ari-arian dahil sa mga pagbaha, bagyo, tsunami, lindol, pagputok ng bulkan, marami pa. At ang pinakamabigat po na nagaganap ngayon ay ang matinding krisis sa buong mundo na dulot ng pandemya o pandaigdigang epidemya, yung COVID-19. Sinisikap po ng mga tao, lalo na ng mga pinuno ng mga bansa at mga dalubhasa sa iba't ibang larangan ng karunungan, na lunasan ang iba't ibang mga suliranin sa buhay ng tao sa mundo. Subalit nauuwi lamang po sa kabiguan. Ang nakalulungkot, sa kabila po ng pagsisikap na lunasan ang maraming dahilan ng pagdurusa at paghihirap ng mga tao, ay lalo pang lumalala ang kalagayan ng lipunan. Lalo pang lumalaganap at lumulubha ang mga kriminalidad at kasamaan sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo pang dumarami ang mga taong naging biktima ng pang-aapi at kawalang katarungan. Sa ganitong kalagayan po, mga kapatid, tayo na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay dapat matuto kung paano natin matapos na matagumpay ang ating lakbayin sa mundong ito. Kaya dapat ay alam natin kung kanino tayo magsasandig ng ating pag-asa at pagtitiwala sa gitna ng lumalalang kalagayan ng lipunan. Paano po inilarawan ng Biblia ang kabulukan ng lipunan? Pakinggan ninyo ang sagot sa Habakuk 1:3 hanggang 4. Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay, nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang. At hindi umiiral ang katarungan. Sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Mga kapatid, paano inilarawan ng Biblia ang kabulukan ng lipunan? Ang sabi ng Biblia, sa magkabi-kabilay, nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Diba totoo yan, mga kapatid? Pero bakit ganito ang nangyayari? Hindi ba't may mga batas na ipinatutupad sa lipunan o pagsugpuin ang karahasan o kriminalidad? Ang sabi ng Biblia, ang batas ay walang bisa at walang pakinabang. At hindi umiiral ang katarungan. Bakit po? Sapagkat ang sabi ng Biblia, sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Mga kapatid, subukan ninyong magbilang kung gaano karami ang mga nagaganap ngayon sa ating panahon na mga labanan o digmaan sa iba't ibang panig ng mundo. Gaano karami ang mga bansa na mayroong nangyayaring pag-aaklas o uprisings at mga demonstrasyon. Araw-araw po, padagdag ng padagdag ang mga kriminalidad at ang tinatawag na heinous crimes at iba pang uri ng mga kasamaan.
Gaano karami ang mga tao sa buong mundo ang biktima ng kawalang katarungan ng mga taong nasa kapangyarihan, mga taong masasakim at malulupit. Maraming mga taong iba't ibang rasa o lahi, o kabilang man sa mayamang bansa o mahirap, marami nagdurusa, sanhi ng pang-aapi at kagipitan. Ngayon, ano po ang naging maling isipan ng ibang mga tao patungkol sa mga nangyayaring kasamaan na naghahari sa mundo? Pakinggan po natin ang talatang 13. Ngunit paano ninyo natitiis ang mga taksil at masasamang taong ito? Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi ninyo matiis ang mga taong gumagawa ng mali. Bakit hindi kayo kumikibo? Gayong pinupuksa nila ang mga taong higit na mabuti kaysa kanila. Ano po ang naging maling isipan ng ibang mga tao patungkol sa mga nangyayaring kasamaan na naghahari sa mundo? Ang tanong sa Diyos ng tao, paano ninyo natitiis ang mga taksil at masasamang taong ito? Bakit hindi kayo kumikibo? Gayong pinupuksan nila ang mga taong higit na mabuti kaysa kanila. Ano katumbas nito, mga kapatid? Sa isip ng iba, tila kinukonsinti ng Diyos ang mga taong masama at hinahayaan silang gumawa ng iba't ibang kasamaan. Siguro minsan sa atin nangyayari din yan. Baka nag-iisip din tayo ng ganyan. Bakit kaya pinababayaan ng Diyos na naghahari itong masasamang mga tao? Bakit pinapayagan niyang maapi? O sino pa yung mga nasa mababa gumagawa ng mabuti? O di ba? Pero ano ang sagot ng Diyos? Sa nag-iisip na hinahayaan lang niya ang mga taong masama sa kanilang kasamaan na tila sila'y kinukonsinti niya. Pakinggan ninyo sa Habakuk 2:2 at 3. Ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ito kapagkat hindi pa panahon upang ito'y maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Ano sagot ng Diyos sa mga nag-iisip na tila kinukonsinti niya ang kasamaan ng mga tao? Sabi ng Diyos, mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Alin ito? Alin itong sinasabi ng Diyos? Mangyayari at tiyak na mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Alin yan? Pag binasa po natin yan sa English na Bible, kung tawagin ay New International Version, pakita nga po natin yan. Then the Lord replied, for the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false, though it linger. Wait for it. It will certainly come and will not delay. Sama katuwid, hindi totoong kinukonsinti ng Diyos ang kasamaan ng mga taong masama. Ang sabi ng Diyos, the end will certainly come and will not delay. Merong katapusan ng lahat ng kasamaan. May binabanggit ang Diyos. Alin yan? Alin ang katapusan na tiyak na darating at ito'y mabilis na dumarating? Kasi Sefanyas 1:14 at 18. Malapit na ang dakilang araw ng Panginoon at ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na iyon. Maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ng Panginoon. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibuguing puot ang buong daig, sapagkat bigla niyang wawasakin ng lahat ng naninirahan sa lupa. Alin ang katapusan? Natiyak na darating ang katapusan o wakas ng daigdig. Ano ba bala ng Diyos sa sangkatauhan? Sabi ng Biblia,
Malapit na ang dakilang araw ng Panginoon. At ito'y mabilis na dumarating. Ito po ang katapusan ng daigdig o ang araw ng pag-uupo. Ano po ang malaking kapahamakang mangyayari sa mundo? Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughuing puot ang buong daigdig, pagkat bigla niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan sa lupa. Paano malulunasan ang malubhang kalagayan ng lipunan sa katapusan ng mundo o sa araw ng paghuhukom? Na ang sabi nga naghahari ang mga taong masama, ang mga makapangyarihan. Walang bisa ang batas, nababaluktot ang katarungan, ganun kabulok ang kalagayan ng lipunan. Paano yan malulunasan sa araw ng paghuhukom? Unang Korinto 15:24. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Paano malulunasan ang malubhang kalagayan sa lipunan, sa katapusan ng mundo o sa araw ng paghuhukom? Sabi ng Biblia, lilipulin ng Diyos ang lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan. Bakit? Bakit lilipulin ng Diyos ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan sa daigdig? Ecclesiastes 4:1. Nakita ko ulit ang mga pang-aapi rito sa mundo. Umiiyak ang mga inaapi, pero walang tumutulong sa kanila dahil makapangyarihan ang mga umaapi sa kanila. Bakit lilipulin ng Diyos ang lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan sa daigdig? Sapagkat ang sabi ng Biblia, dahil ang makapangyarihan ang mga umaapi sa kanila. Yung mga nandoon sa pamahalaan, yung mga namamahala, yung meron nandoon na sa kapangyarihan, sila pa ang umaapi sa mga taong nasa mababang kalagayan. Kaya lahat yung nandyan sa kapamahalaan at kapangyarihan sa daigdig, lilipulin ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Di nga ba't yan ang daing ng maraming tao sa mundo, mga kapatid? Na sa maraming pagkakataon, yung mga nasa pamahalaan o nasa kapangyarihan, mga taong mayayaman o mataas sa lipunan, sila pa ang nang-aapi at sila rin ang sanhi ng malaganap na kawalang katarungan. Sabi ng Diyos, lulunasan niya ang ganitong malubhang kalagayan ng lipunan. Kailan? Sa araw ng paghuhukom. Wawakasan ng Diyos ang lahat ng kasamaan ng tao. Sa makatuwid, sa araw ng paghuhukom, hatulan ng Diyos ang lahat ng kasamaan ng mga taong masama. Walang sino mang makaliligtas sa puot ng Diyos sa araw na iyon. Kahit ang mga taong makapangyarihan at mayayaman na nabubuhay sa kasamaan at naging dahilan ng kawalang katarungan at pagkabulok ng lipunan ay hindi makatatakas sa parusa ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ng Panginoon. Paano ngayon yung mga napi? Yung mga taong napagkaitan ng katarungan? Paano malulunasan ang mga kaapihan at kawalang katarungan sa mundo? Paano lulunasan ng Diyos yan? Pakinggan ninyo sa 2 Pedro 3:13. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng magnanakaw sa gabi. Sa araw na yon, ang kalangitan ay mapaparam na may malakas na ugo. Ang lahat ng mga sangkap na bumubuo ng sanlibutan ay masusunog at mawawasak. Ang lupa at ang mga bagay na ginawa ay naroroon ay mapupugnaw. Ngunit, ayon sa pangako niya ng Diyos, may maasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Napansin ba ninyo? Paano lulunasan ng Diyos ang mga kaapihan at kawalang katarungan sa mundo? Ang sabi ng Biblia, ayon sa pangako niya ng Diyos, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Sa makatwid,
mayroong bagong langit at bagong lupa na ipinangako ang Diyos. Doon ay wala ng kaapihan. Wala na rin ang kawalang katarungan. Bakit? Kapagkat maghahari ang katwiran at katarungan ng Diyos. Doon, sa bagong langit at lupa. Paano tayo makapananahan doon? Sa bagong langit at bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Anong pagbabago ang magaganap sa ating buhay doon sa bagong langit at bagong lupa na ipinangako ng Diyos? Pakinggan ninyo sa Filipos 3:20 at 21. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro'y hinihintay nating may pananabikang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang malwalhati. Napansin ba ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo, mga kapatid? Ang sabi niya, tayo ay mga mamamayan ng langit. Sa makatwid, ang daigdig na ito ay hindi siyang tunay na bayan natin. Tayo po ay mga manlalakbay lamang sa mundong ito na nakikiraan patungo sa tunay nating bayan, ang bagong langit at bagong lupa. Ano ang hindi natin dapat payagang mangyari? Na tayo ay humimpil o tumigil na sa paglalakbay at tila tayo po ay taga rito na sa daigdig na namumuhay na katulad na lamang ng taga-sanlibutan. Wag mga kapatid. Huwag mawawagnit sa ating isipan na tayo po ay naglalakbay lamang patungo sa bagong langit at bagong lupa upang hindi makagambala sa atin ang mga bagay sa mundong ito, pati na ang mga nararanasan nating mga hirap at pagdurusa ay hindi makahadlang sa atin. Saan natin dapat ituon ang ating paningin at puso upang hindi tayo masiraan ng loob? Doon sa pangako ng Diyos na bagong langit at bagong lupa. Paano tayo makapananahan doon? Ang sabi ng Biblia, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang malwalhati. Hindi kasi makapananahan sa bagong langit at bagong lupa itong ating katawang taglay ngayon na may kasiraan at kamatayan. Kaya babaguhin ito ng Diyos para tayo makapanahan doon sa kanyang itinatag na bagong langit at bagong lupa. Alin yun? Alin ang bagong lupa at bagong langit na tunay nating bayan? Anong pagbabago ang magaganap sa buhay natin doon kumpara sa buhay sa daigdig na ito? Pakinggan ninyo sa Apokalipsis 21:1 hanggang 2 at 4. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay napara, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam. Alin po ang bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran at katarungan? Ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Anong pagbabago ang magaganap sa buhay natin doon kumpara sa buhay sa daigdig na ito? Doon ay wala na ang lahat ng mga nararanasan ng tao sa daigdig. Ang sabi ng Biblia, papahirin niya ng Diyos ang bawat luha sa mga mata. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Higit sa lahat, hindi na magkakaroon ng kamatayan sapagkat ang mga bagay ng una sa daigdig ay naparam na. Sa makatwid, mga kapatid, hindi lamang po ang pang-aapi at kawalang katarungan ang mawawala sa bayang banal, kundi lahat ng uri ng karamdaman
Hindi ka na matatakot na mahawa ng nakamamatay na karamdaman sapagkat hindi na tayo magkakasakit doon. Hindi na tayo makararanas ng pag-uusig. Wala nang pang-aapi at panggigipit doon. Hindi na tayo masasaktan. Hindi na tayo dadaing at mananambita. Hindi na maghihirap ang ating kalooban sa mga pagsubok. Hindi na mag-aalala ang mga magulang paano itataguyod ang kapakanan ng mga anak. Ang mga anak ay hindi na magdaranas ng kahirapan at kagutom. Isang malwalating buhay at pamumuhay ang mararanasan natin doon sa bayang Banal. Higit sa lahat, ano ang pinakadakilang pangako ang matutupad sa buhay natin doon sa bayang Banal. Pakinggan ninyo sa Apokalipsis 21:3. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Sa lahat, mga kapatid, anong pinakadakilang pangako ang matutupad sa buhay natin doon sa bayang Banal? Ang sabi ng Biblia, tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila. Ang Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Isipin natin kung gaano kadakila ang kalwalhatian sa atin sa bayang Banal. Kung sa ganito nating pagsamba, mga kapatid, nag-aapuhap tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Hinahanap natin ng Diyos. Pero sa bayang Banal, makakapiling natin ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo magpakailan-kailanman. Huwag natin itong ipagpapalit kanino man at sa anuman. Kahit gaano pa kabigat ang mga pag-uusig, gaano man karami pang mga pagsubok na dapat nating harapin sa unahan ng ating paglalakbay. Tumingin tayo lagi sa Ama. Lagi tayong magtiwala sa kanyang mga pangako. Hindi niya tayo pababayaan. Pagtiisan natin ang lahat. Wawakasan ng Diyos ang lahat ng ito. Yung mga papapait na karanas sa bayang Banal na ipinangako niya para sa atin. Tulungan nawa tayo ng Ama. Lahat tayo'y makasapit na malwalati sa bayang Banal. Wala sanang maiiwan sa daan ng paglalakbay, lalo na sa panig nating mga nanindigan sa katwiran. Wala sanang masayang mga naging sakripisyo at pagtitiis natin. Magsama-sama tayo, makapanirahan sa banal na kaharian ng Diyos. Tumayo kayo at tayo mananalangin. Ama namin Diyos, masarap ang pakiramdam pagka naaalaala namin at tinatanaw namin ang kadakilaan at kalwalhatian ng tahanang inihanda mo para sa amin. Nasasabik na kami, Ama, sa pamumuhay na malwalhati na ipagkakaloob mo sa amin pagdating ng takdang araw, sapagkat sa araw na yon, wawakasan mo na ang lahat ng aming mga paghihirap. Wala nang pag-uusig, wala nang kaapihan, wala nang mga paggigipit, wala nang kalubayan, tamang kaligayahan. Ang tatamasahin namin sa pilmo, magpakailan-kailanman. Huwag naming isuko. Huwag kang papayag, Ama. Sino man sa amin
ay maiwan na daan ang paglalakbay. Kaunting panahon na lang, sumasampalataya kami. Kaunting panahon na lang, ang pagtitiis namin. Darating na yung alat. Kukunin mo na ang mariligtas. Babaguhin mo na ang katawan naming taglay para kami makapanirahan sa piling mo. Pagtsagaan mo na po kaming lahat. Parang awa mo na, Ama. Parang awa mo na sa amin. Huwag mo kaming bibitiwan. Huwag mo kaming iwan kahit saglit. Baka kami makabitiw sa iyo. Sa tindi ng mga pagsubok, huwag Ama. Huwag kang papayag na mangyari ito sa amin. Tulungan mo kaming makapanindigan hanggang wakas. Patuloy kaming maglingkod sa iyo ng buong katapatan. Mabuhay sa pagsunod sa iyong mga aral. Huwag naming isusuko ang mga aral naming tinanggap na mula pa sa iyong sugo. Huwag kang papayag ito'y maagaw ng anumang lalang ng dyablo. Buong tatag naming mapanindigan ang pagsunod sa lahat ng iyong mga kautusan. Panginoong Hesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Tulungan mo kami sa aming paglalakbay araw-araw. Alalayan mo kami ng iyong mapagpalang kamay. Pagka kami nakita mong nadapa, iunat mo ang iyong kamay. Alalayan mo kami. At ihatid mo kami sa piling ng ating Ama. Makapanirahan kami sa bayang banal. Ang bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran at katarungan. Ama, sumasampalataya po kami. Narinig mo ang aming mga panalangin. Muli mong binaspasan at pinagpala ang aming mga kaluluwa at nananalig kaming lubos sa patuloy naming paglalakbay. Ikaw ang lagi naming kasama. Saan man kami makarating, Ama, saan man naroon sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga hinirang mong tapat na sumusunod sa iyo. Ikaw ang aming laging sanggala sa maraming kapahamakan sa mundong ito, lalo na sa banta ng nakamamatay na karamdam. Huwag mo pababayaan ang mga kapatid namin na nagdaranas ng kaapihan ng mga panggigipit. Sana po narinig nilang palinaw at makapangyarihan ang leksyong itinuro mo sa amin ngayon para lahat ng mga pag-uusig, mga pang-aapi at pagkikipit patuloy na mapagtiisan ng mga anak mo at mamalaging matatag na naninindigan panig ng katwiran. Tumaasang isang araw mula ngayon, ang katarungan mula sa iyo ay ipagkakaloob mo, lalo na pagdating ng dakilang araw, kung kailan kaming magkakapatid ay magkikita-kita at magsama-sama sa malwalhating tahan. Sumasampalataya po kami, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. Binaspasan mo na po kaming lahat. Higit sa lahat ang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo.
sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen.